Meron siyang parang feeling na stalker kasi kinakabahan siya lagi para may nakasunod sa kanya sa classroom. And then, suddenly, nakilala niya yung guy na anak nung kaibigan ng mami niya. Tapos nagpunta sa bahay nila and then suddenly naging close sila, na-fall siya. Pero natuklasan niya na yun pala yung stalker niya nung mga nakaraan na nagbabantay-bantay sa kanya, sumusunod. Kaso na-fall na siya ngayon, kaya yun ang pinroblema niya. So again, time decides who we meet in our lives, 'di ba? Wala tayong magagawa diyan. Minsan may mga pangyayari na tinatadhana tayo na, ba't ko yun nakasalubong? Bakit kami nagkita? Bakit kami nagtagpo ulit? May mga ganun. So time decides who we meet in our lives. Pero our heart will decide kung sino ba talaga ang gusto mo sa buhay mo. So ikaw pa rin at ikaw ang masusunod bandang huli kung paano mo siya gagawin. Speaking of stalker, na-try nyo na ba na minsan sa buhay nyo nagkaroon kayo ng stalker? As in yung stalker talaga ha, hindi yung parang feeling nyo lang nandyan, alam yung mga ginagawa nyo sa buhay. Yung stalker talaga na nakakarating sa bahay ninyo. Kasi ako, oo. Na-experience ko yan, kaya alam ko talaga ang kahulugan ng stalker. Yung tipong hindi naman niya alam yung address nyo sa bahay, tas ilang years na lumipat ka ng trabaho, lumipat ka ng mga ginagawa sa buhay, pero alam niya lahat. And ang pinaka nakakatakot dyan, kapag one day kumatok sa pintuan mo, diba? Tapos magugulat ka na lang, bakit niya alam yung eksaktong address? Ayun yung nakakatakot talaga. Ako mamimiss niyo ako ng bonggang-bongga. Next week, magkikita-kita pa naman tayo. So, don't you worry. Maaga lang talaga akong uuwi ngayon kasi may kailangan akong gawin sa Batangas, sa lola ko. Kasi nakapangako ako na tomorrow morning, a-attend ako. Kasi may may speech, may talk, ganyan sa... Basta isang malaking event sa namin, sa religion namin. So, ayun, kaya kailangan mamaya mag-ready na ako ng mga gamit at umuwi doon para hindi naman ako masyadong late, 'di ba? Kasi alam niyo naman ng mga lola, matampuhin. Pag 'di ba? Sabihin nagpunta ka nga, late ka naman. 'Di ba? Hindi ko naman kaya na madaling araw magbiyahe bukas. Ang hirap naman noon. Baka lutang-lutang na ako noon, 'di ba? At saka pagod. So, 'yun lang. So, anyways, next Friday may carjack naman tayo. So, stay tuned. Good evening po sa lahat na nakahanda ba isa sa Mandako ng Kapuluan. Welcome to me sa programang late na naman ang papa niyo pag Friday. Only lang naman to, only in the coming several weeks, no? Kaysa mag-leave ako mga pangga, di ba? Na lang, half show natin ito. Pag Friday lang naman. Walang carjack ngayon ha, mga pangga, dahil si Gandang Kara po ay on her way to a religious commitment to Batangas, no? So yun, no? Nga pala mga pangga, shoutout nga pala sa lahat po ng mga nakasama ko dyan sa FBM Philippines, mga pangga, no? Hello po sa mga taga FBM Philippines at salamat for having me, dahil sa inyo, ipabayad kami ng Meralco namin. Yung mga nasa live natin, hello po sa inyo. Nga pala, safe drive to Gandang Kara going to Batangas. Siya ngayon, on the way to Batangas siya ngayon. Galing siya ng ngayon, hospital. Hospital ng mga pusa at mga aso at mga animals. Dahil yung pusa nila ay hindi ko alam kung paano yun. Sinagasaan tapos tinapon sa kanal. So they rescued the cat dun sa kanal. Imagine mo yun, no? Nasagasaan mo yung pusa, tinapon pa sa kanal para tuluyan na mamatay, no? Kinakwento niya sa akin kanina, I sounded uninterested kasi hindi ko kaya marinig. Sabi nga niya, papadala niya yung picture. Sabi ko, padala sa akin, hindi ko kaya. Hindi ko kayang makita yung mga photo. Lalo pa ako, di ba? Kilala niya naman ako, di ba? Animal lover ako eh. Tignan niyo, tsura ko mo akong animal. Sabi dito, salbahe naman yun. Oo nga, di ba? Alam mo mga pag-ayaw ko lang painit na lang yung ulo ko, nababadrip talaga ako narinig ko yung balita kanina. Wala ako sa mood talaga. No? If you remember mga pangga, a couple of years ago yata, nakasagasa ako ng aso. Alam niyo to, di ba? Si Chase. Yan, sa malapit kay Gandang Kara din. Di ba? Askal lang din si Chase. Nakakita na ba kayo ng aso nakataytayin yung mga hips? Ayun, pinagamot ko. Hindi kayo ng konsensya ka mga pangga. Diba alam may CCTV naman sa lugar nila Gandang Kara. So,
malalaman naman namin kung sino ka nakasagasa kay. Kung sino naglaglag sa kanal. Ewan ko ba, bakit ganyan ang ano? Ay nako. Tuloy ako mga panggana. Bigla ako naawa, no? Hindi mo... Hay, mga panggana. Sana'y ano... Kawawa naman si Muning, sabi niya. Oo nga, Ate Marley, kawawa. Kawawa talaga. Ang pangalan ng pusa ay Kaynalyn eh. Kasi napulot sa kanal din yun eh. Oo, Kaynalyn. Kasi sa kanal din nanggaling yun. Ako nakakita ng pusang yon. It was one Friday nung inatid ko si Gandang Kara sa bahay nila. Pagkaba niya ng bahay nila, may pusang tinapon. Sabi ko, pusa oh. Sabi ni Gandang Kara, dahil na yung pusa eh. Sabi ko, ano gagawin mo? Titiisin mo yan. Kunin nyo. Kinuha nila sa kanal. Kaya hindi yata, nalaglag pa sa kanal. Kaya kinuha nila. Oo, kakalungkot. No? Hello sa pusa ko. Kaya niya, yung pusa ko, kahit punong-puno ko ng sugat, mahal ko pa rin. Kinagatan naman ako ni Bert mga panggain. Oo, ito, marami na naman. Kaya mag-ala. Kinagat ko rin siya. Tabla. Ay nga pala, shoutout nga pala sa aking co-host ngayon. Si Shane at ang kanyang kapalit si Mildred. Oh, hindi talaga Mildred pangalan niya. Floor, pero binago ko na. Kasi hindi ko naaalala pag magkakasama kami sa hosting eh. Ano nga pangalan nito ulit? Oh, binigyan ko siya ng ibang pangalan. So, Mildred na ngayon. Next week mga pangga, kami ni Gandang Kara magka-co-host. Yeah! Kami yan nasa FBM Philippines. Oh.